Let's go, my dear. Hello, 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 my dear. Virgo. Yan, teka. Medyo ayusin lang natin ito ng very, very slight. Okay, so mga my dear Virgo, this is going to be your second half. Baka mahulog. Second half of April, mga my dear. Second half of April. This is from April 16 hanggang sa katapusan, and this is a general reading. So munting paalala lang mga my dear na ang gagawin natin today ay general reading. General reading, so hindi to 100%. Tanggalin nga natin to, medyo nadidistract ako. General reading, so hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please mga my dear Virgo, lower your expectation pagdating po sa mga general reading, okay? And I would like to say maraming salamat din po mga my dear Virgo sa lahat ng mga nag-pray, sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong mga my dear Virgo, because ang ating gallbladder removal or gallbladder surgery is naging successful po. So maraming salamat po mga my dear sa lahat ng mga nagdasal, sa mga nagpaabot ng tulong. Maraming salamat po mga my dear Virgo. And another announcement din mga my dear Virgo, as of this moment my dear, sinasarado ko po muna ang ating private reading. Sana po ay maunawaan po ninyo kasi parang, 'di ba, basta parang hindi ko pa kayang sumabak ulit ng 100% my dear ulit sa pagre-reading. Okay na siguro tong upload muna, pero hanggang meron basta todo paliwanag na naman ako ulit, no? Ito na naman ako ulit. Okay. So mga my dear Virgo, let us proceed with your reading. We have here the Three of Pentacles, okay? So sa energy ng Three of Pentacles, this is energy of collaboration, okay? So posible my dear sa mga araw na to, 16 hanggang sa katapusan ng April, is meron mga collaboration na mangyayari, or baka meron mga tao my dear na gusto makipag-collaborate sa iyo my dear. Sabi ng ating Three of Pentacles, okay? I can feel din my dear, ano daw? I can feel then my dear sa card na to yung appreciation, if just in case meron kang mga ginagawa, meron kang mga work, okay? Appreciation ng mga tao sa'yo, sa masterpiece mo, sa creation mo, sa creativity mo my dear. Especially my dear if you are an artist or you're doing something with your kamay. Ayan, so I can feel my dear na parang meron mga makaka-appreciate sa'yo sa work mo, ganyan. And meron din mga tao na posibleng gusto mag-offer my dear ng collaboration with you, like gusto makipag-partner sa'yo, gusto kang makasama sa negosyo nila, gusto kang makatrabaho my dear, dala-dala my dear ng ating Three of Pentacles. Ayan. So medyo busog kasi tayo ngayon. Ewan ko ba bakit nag-recording ako ng hindi pa bumababa yung kinain ko. Okay. So let's go tayo mga my dear. Ayoko kasing abutin ako ng hapon. Okay. So, let's go tayo mga my dear. 8 cards to in total. Tingnan natin ang next card mo my dear. Munti ka pa mahulog. Energy ng Temperance. Okay? So, sa energy ng Temperance, also nagre-release din my dear ng napaka-positibo my dear na energy. Doon ako nakafocus my dear, actually ang kumuha my dear ng attention ko my dear is actually yung sun at saka yung daan my dear sa likuran. Ang nakukuha ko sa kanya my dear na energy is more on parang may kinalaman sa mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo, although parang malayo pa yung tatahakin or parang marami pang trabaho or marami pang effort na kinakailangan gawin. Pero nakukuha ko dito my dear sa energy ng Temperance na parang binabalance mo my dear yung emotion regarding or connected my dear dito sa daan na nasa likod dito papunta doon sa may sun. Ibig sabihin you have this hope na kahit marami pang work na gagawin, kahit marami pang effort na kailangan ilabas dito my dear Virgo, is nadudong ka my dear sa area na ay kaya to, mangyayari to. So very positive my dear na energy na posibleng maramdaman mo my dear sa second half of April. Okay. So balance yung energy. Dito pa lang my dear sa energy ng Temperance, this is a really good energy na because that is a major arcana na sinasabi my dear na yung emotion is hindi talaga siya above everything. Hindi siya nangingibabaw sa lahat. So kontrolado mo siya. Okay?
So, napaka-importante nun, okay? Especially nowadays na napakagulo ng mundo natin at maraming mga tao na pinipilit guluhin ang ating mga emosyon. Napaka-importante, my dear Virgo, na hawak mo ang iyong emosyon, okay? So, let's go tayo mga my dear Virgo. So far, so good, my dear, ang iyong reading. Let me see. Another card para sa ating mga my dear Virgo. Second half of April. Nasa utak ko October. Or baka nabanggit ko kanina October. Kung nabanggit ko kanina October, pasensya na po. This is second half of April. Ewan ko, bigla pumasok yung October. Pinag-usapan natin is may kinalaman, my dear, dito sa manifestation mo. So, there's a tendency, my dear, na narinig ko yung October. Posibleng mga around October mo pa siguro ma-accomplish or makuha ko ano man tong bagay na to. Just in case nagma-manifest ka ngayon ng bahay, kotse, or kung ano man yan, or matapos yung isang project mo, my dear. I think this is the time, this is yung month. I'm not sure ha, narinig ko lang yung October. I'm not really sure. Pero posible, my dear, na mga around October mo, my dear, makuha kung ano yung bagay, my dear, na gusto mo mangyari. Nang dahil sinabi ko, my dear, na medyo mahaba-haba pa at medyo marami-rami pang effort ang kinakailangan ilabas, my dear, connected, my dear, sa mga manifestation mo. Ang kagandahan lang dito, my dear, sa card na to, my dear, sa energy ng Temperance is yung hope mo o yung emotion mo is talagang ano siya, okay siya, hindi siya ayan. We have here the energy of the King of Wands, the determination. Ayan. Sensya na. Sabi ko sa inyo, busog ako. Ayan. Determination, my dear. Okay? Si King of Wands is energy of determination. Okay? So, determinado ang mga my dear Virgo, my dear. Ang ganda, my dear, kasi so far nakukuha ko lang dito is talagang very passionate ka, my dear, na kung ano yung gusto mo mangyari is makukuha mo talaga siya. Okay? So far, you have here the King of Wands, which is energy of determination. So, yun lang masasabi ko dito. Okay? Gusto mong palalain ko tong card na to, si King of Wands, my dear, pag gusto niya ipalipat yung bahay niya sa kabilang kanto, gagawin at gagawin talaga niya. Okay? Alam ko, it's really impossible, pero may ganun siya na energy na pag sinabi niyang ililipat ko to. It really doesn't matter kung swimming pool man yan or isang buong pyramid man yan, ililipat niya yan. Kaya nabigyan ko siya, my dear, ng energy ng determination. Okay? Kasi determinado siya. Pero huwag mo tayong tumingin na sa medyo negative na energy niya. Let us just focus sa combination ng Three of Pentacles, the Temperance, and the King of Wands, which is energy, my dear, na you are really determined. As in, sobrang determinado ka talaga, my dear Virgo, na gagawin ko to, uumpisahan ko to, gagawin ko talaga to, talagang ganon. And kagaya na sinasabi ko, my dear, may mga tao talaga na makakapansin, my dear, ng mga bagay na ginagawa mo talaga, my dear. Although, wala pa siyang outcome, wala pa talaga siyang something, okay? Pero may mga tao talaga na parang, I hope na sana good energy, kasi minsan may mga tao na nakakapansin ng mga ginagawa mo na merong konting inggit, okay? So, may konting ganon. So, I just hope, my dear, na papansinin ka nila in a good way, not in a bad way. Kagaya na sinabi ko kanina, may mga collaboration din, may mga tao, my dear, na gusto makipag-collab sa'yo, or gusto, my dear, na makasama ka, my dear, sa work or something. I hope also, my dear, na, kasi 3 cards pa lang to, mahirap talaga mag-conclude, my dear. I hope, my dear, na maayos din or maganda din ang kanilang intention, my dear, sa pakikipag-collab sa'yo, no? Walang kaplastikan, walang halong mga keme or etchos or something, okay? So, let's go tayo, mga my dear. Dagdagan natin ang iyong cards, my dear. We have here 2 cards, okay? Yung isang card, magiging clarification nito. Okay? Magiging clarification ng ating Three of Pentacles. This is another very powerful na card. Very powerful na card, my dear. This is the Queen of Cups. Okay? So, ang energy ng Queen of Cups is very understanding and at the same time, kontrolado niya rin yung kanyang emotion. Pinaka-great description, my dear, ng Queen of Cups, is yung very understanding siya na kahit ginagawa na siya ng hindi maganda or meron nangyayari na something wrong sa paligid niya, talagang binibigyan niya pa rin ng deeper and good explanation or meaning. Basta lagi niya lang kino-convert, dinadivert niya lang yung negative into positive. So this is a very, very nice card, my dear, because you are determined. At the same time, my dear, you are not distracted, my dear, kung ano yung mga bagay na nangyayari sa paligid mo.
Okay, next card over here is the Ten of Cups. This is a family energy, okay? So, possibly, my dear, na kung ano yung ginagawa mo as of this moment or kung ano yung gusto mong mangyari, my dear, is konektado, my dear, sa energy ng pamilya. Ang ganda ng energy ng card na to. Puro ako maganda kasi wala naman talagang pangit na lumalabas so far. Kasi kung just in case, my dear, medyo magulo ang pamilya, medyo may ano ngayon, my dear, meron teamwork, meron collaboration na mangyayari. Sabi ko nga kanina, posibleng meron mga tao na gusto kang makatrabaho or gustong tumulong sa'yo. Posibleng, my dear, this is nasa area ng family kasi ang partner niya is the Ten of Cups, which is may kinalaman sa energy ng pamilya. Confirmation lang dito, my dear, na kung ano yung mga bagay na posibleng inuumpisan mo o ginagawa mo now is may kinalaman, my dear, sa pamilya or posibleng may kinalaman sa bahay, ganon. Once again, ulitin ko, dala-dala ng temperance kanina, medyo marami-rami pang effort ang kinakailangan ilagay dito or medyo malayo-layo pa to bago to ma-accomplish. Nakuha ko yung energy ng October, so posibleng mga around very season bago mo talaga siya matapos or ma-accomplish. Pero this is a very, very nice card, my dear Virgo, kasi nagre-release talaga siya, my dear, na parang pati yung mga tao sa paligid mo, my dear, is actually kakampi mo. Hindi mo sila kaaway. Yes, yung pinapanalangin ko kanina, my dear, kasi pero mga tao, my dear, na kakampi ka, pinupuri ka, na-appreciate ka, kunwari, pero 'di ba, meron pa lang something. Okay? Pero so far, nice. Okay? Wag masyadong magdiwang, my dear Virgo. Meron pa tayong 3 cards. Okay. Next card, my dear Virgo, is kasama ng ating Temperance. Isang major arcana pa lang. Yes. Okay, let's go tayo. Kasama ng ating Temperance card is... Uy! 2 card na nahulog. Okay, unahin natin to. The Knight of Wands. Okay, related sa energy ng action. Parang clarify lang niya yung sinabi ko kanina. Okay? Ang Knight of Wands kasi is more on a very pirated. very adventurous na card. Okay? Very adventurous na card. Ito din may yung card na ready to explore, okay? Para rin siyang may energy ng King of Wands, okay? Parang may ganun lang siya. Ang energy lang kasi nito, ni King of Wands, is talagang nasa authority na siya. Ibig sabihin may authority na siya, talagang power, determination. Si Knight kasi, my dear, is parang learning siya eh. Parang, okay, bahala na kung anong mangyayari, basta uumpisahan ko to, gagawin ko to. Naka-charge yung kanyang energy. So, ibig sabihin, you are ready sa kahit ano magiging consequence niya. Bakit ko nasabing you are ready? Kasi ang partner niya, my dear, is the Temperance. Ibig sabihin, you are prepared. Okay? Kung ano itong papasukin mo, my dear Virgo, you are emotionally, okay? Emotionally prepared. Okay? Kasi this is the Temperance energy. Mas lamang, my dear, yung emotional compare sa physical. Okay? So, mas ano yung emotional. Okay, next card over here is the energy of the Ace of Wands. Talaga. Ace of Wands is a fresh... Ano ba? Fresh start. So, sobrang daldal ko, kinakain ko yung salita ko. Fresh start, okay. So, napakaganda nitong card na to. Energy ng new beginning, fresh start. Normally, itong card na to, pag lumalabas to, there is something na mabubuo. There's something na mag-start, bagong bahay, kotse, or something na parang i-build. Okay? Posibleng negosyo, career, pangalan, kung ano man, something na new, something na fresh. Pero kagaya ng sinasabi ko kanina, medyo marami-rami pang effort na ilalagay. At least, di ba, meron mabubuo, di ba? And you know naman you know naman deep inside your heart, my dear, na medyo marami-rami ka pa talagang ilalagay na effort dito. Okay? Last card tayo, my dear, pero so far, no negative cards. Okay? No negative cards, my dear. Napaka-importante sa akin ng first card and last card. Tingnan natin ang yung last card, my dear. Last card ng ating mga my dear Virgo, the Devil. The Devil card. Joke lang. Okay? 3 cards to, kaya babalik ko. Okay? Tingnan natin, my dear. The Two of Cups. Okay? The Two of Cups. Something may kinalaman sa connection and ayan. So, the Queen of Cups is very understanding na card. Okay? The Two of Cups is may kinalaman sa connection. So, I think, my dear,
malawak talaga ang pangunawa mo, my dear, sa mga, posibleng, my dear, meron mga bagong tao na pumasok sa buhay mo, my dear, sa energy ng Two of Cups. Pero, hindi ka kaagad magja-judge, okay? Hindi ka kaagad magja-judge, hindi mo sila uhusgahan. Good thing, ang partner is the Queen of Cups, okay? Hindi mo sila kaagad uhusgahan. Bibigyan mo sila ng time para mag-shine or patunayan ang kanilang mga sarili, my dear, sa'yo. But this is, nagre-release siya, my dear, ng energy na very understanding sa ibang tao. Okay? Parang hindi ka bothered, okay? Parang kahit anong ginagawa niya, bahala siya. Parang bahala ka dyan, okay? Parang ganon, okay? Kung anong trip niya sa buhay niya, bahala siya. Parang ganon, okay? So, anyway, energy na Two of Cups is posible din energy, my dear, ng bagong tao na papasok sa buhay mo. Meron din dito yung energy ng health. So, posibleng, my dear, if meron tao, my dear, na nagkukos ng stress sa'yo, or parang naiirita ka sa kanya lately, there's a tendency, my dear, na parang, medyo ano ka ngayon sa kanya. Ayaw mo. Bottom deck of the card, talaga ba? The success card, okay? The Six of Wands, okay? Maski search mo to, my dear Virgo, this is energy of success, victory, liner, and everything, so on and so forth, okay? The High Priestess, okay? And the Five of Pentacles, okay? May kinalaman, especially may, ano ba? Matatapos ang yung reading, bulol ka pa rin. Especially, my dear Virgo, if meron ka mga problema sa usapin ng pera, or parang meron mga something na may kinalaman sa usapin ng pera, expected mo, my dear, this is the day, 16 hanggang sa katapusan ng April, na parang mababago siya, okay? Kasi High Priestess yun nasa gitna, tapos Five of Pentacles, so yun siya, my dear, pero this is energy of success. Maganda yung reading mo, my dear. Congratulations sa mga dahan-dahan na magbabago or magdi-dissolve or maglalaho ang mga problema or makaka-recover na or babalik ulit sa mga kung ano man yung mga bagay na gusto ninyong mangyari sa inyong mga life, okay? So, my dear Virgo, yes, tapos na. Sakit na nalalamunan. Sakit na nalalamunan ko. Okay? So mga my dear Virgo, yan ang reading mo para sa yung second half of April. Somehow mga my dear Virgo, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. Kung napapanood mo to, my dear, sa ating YouTube, at kung napapanood mo naman to, my dear, sa ating Facebook, don't hesitate na mag-like and mag-follow, my dear, sa ating Facebook. Diba? Mag-like and mag-follow ka kasi madalas doon ako nag-update ng mga ganap-ganap ko sa aking mga buhay kung ikaw ay chismosa. Kung hindi naman, di wag. Diba? Ganun din sa ating TikTok kasi minsan nagti-TikTok din ako. Diba? So, free to like, free to share mga my dear. Free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Mwah!